Families are where we learn about love, life, and ourselves. On this new series, we'll meet families from all walks of life, and we'll see how they handle the big and small challenges of everyday life. We'll see them laugh together, cry together, and sometimes even disagree. But most importantly, we'll see how they support each other through thick and thin. This series is a celebration of the power of family conversations. It's a reminder that even when we're struggling, we're never alone. This is Family Hour. Hello， 欢迎来我们家，来吃饭吧。Hello po! Welcome to our family po. Kain po tayo! Family meals are more than just about eating food. They're about connecting with your loved ones and creating lasting memories. Oh, saan kayo galing? Kain na tayo. Pero ano muna, manalangin muna tayo. Manalangin Diyos. Amen. Yan. Ngayon, hindi ba nung nag-aaral kayo, may mga baon-baon kayo, ano? Nay, Oh. ano bang mga baon mo noon, nung panahon nyo? Ang baon ko, 1 centavo. Yung centavo noon, ganito kalalaki. Bago ako pupunta sa school, bibili ako ng candy. Yung 1 centavo, nakakabili na ng 5 pieces of butterball. Butterball noon ang candy. Minsan naman, ibinibili ko ng suha. Yung isang malaking suha, 1 centavo lang noon yun, Jean. tita, anong baon nito dati? Yung dinadala ni tatay na pasalubong. Ay, yung ensimada. Oo. Yun, pero kung minsan, dahil malalaki ang mga tinapay noon, hinahati ni nanay yon sa aming 5 magkakapatid. Ikaw, ano Ikaw naman naman ang baon mo sa panahon ngayon? Wala kaming baon kasi may free naman na pagkain sa school. Ganon? Kaya hindi na namin kailangan magbaon po. Kaya Ganun sa Taiwan. Opo. Ang galing naman ng Taiwan, no? wala na kaming O baon po. kasama sa tuition fee yun. Libre po. Nay, nung Ano? panahon nyo ba, Nay, may TV na? Wala pa. Ngayon, Chin, ano nang pinapanooran mo? Wala na, hindi na usong TV ngayon po. Cellphone lang. O, di ba, sosyal? Oo nga po eh. Oo nga. Kain muna tayo. Ayan, tingnan ninyo itong chicken na may ampalaya. Nako, ito ang paborito ni tatay ninyo noon. At saka yung kapatid mong ministro. Lagyan mo ng kanin si nanay, yung plate ni nanay. Nung panahon ng sugo, ano po ang mga pagsubok na naranasan nyo? Naranasan ng iglesia? Nung panahon ng sugo, ang iglesia ay hindi pa maunlad. Kung baga sa bata, hindi pa nakakatayong mabuti. Kaya noon, yung pagtatayo pa lang ng mga lokal. Nung dumating ang Iglesia ni Cristo sa bayan namin, 1947, 6 years old pa lang ako noon. Ang nanay ko ay irmana ng Katoliko. Sarado Katoliko sila noon. Ngunit, nung dumating ang 4 na ministro sa aming bayan, naglagay sila ng Petromax sa tapat ng bahay namin. Ngayon, ang nanay ko lumabas at ang itineksto nila ay ukol sa sugo sa Iglesia ni Cristo, yung paglitaw ng Iglesia ni Cristo dito sa Pilipinas at ang pagkatalikod ng tunay na iglesia. Kaya sabi ng nanay ko, inanyayahan niya yung 4 na ministro sa bahay. Nagtanong siya ng nagtanong, halos magdamag. At sabi niya, gusto ko nang mag-iglesia ni Cristo. Ganyan noon ang mga pamamaraan noon ng mga ministro.
na kahit wala silang matutuluyan sa silong ng akasya, yung mga ministro doon sila natutulog. Kaya sabi ng nanay ko, dito na kayo sa bahay matulog. Ayaw ng tatay ko, galit na galit ang tatay ko. Pero ang nanay ko ay nanindigan. Nung magpapabautismo na siya kasama ang dalawang kapatid ko, bali 11 lahat. Ang tatay ko ay naghasa ng itak para tagain ang nanay ko. Naglakad na kami. Dumating kami, kasalukuyan na yung bautismo. Napakalakas ng kapangyarihan. Yung very, very spiritual talaga yung pag-awit. Ang tatay ko ay naging tuod, hindi makakilos. Tapos na ang bautismo, ilang oras na kami na nanonood, hindi pa rin makakilos ang tatay ko, kaya yinugyug ko. Tatay, sabi ko, bakit hindi ka makakilos? Isang milagro ng Diyos yun. Ganon ang mga pangyayari noon, nung panahon ng sugo. Ngayon, lahat ng pinupuntahan noon ng sugo ay hinahangad lagi namin ng nanay ko na makapunta doon at ang mga kapatid ko. Noong pumunta sa Dagupan City, nakaupo ako doon sa malayo. Nung matapos siyang magteksto na, sabi ko, mga kapatid, gusto kong makalapit sa sugo. Sabi ko, ang siksikan talaga ang mga tao. Hindi ko nga malaman kung paano ako nakarating sa harap ng sugo noon eh. At nung nandun ako sa harap ng sugo, iyak ako ng iyak. Yun ang natatandaan ko na hindi ko makakalimutan na unang experience ko sa sugo. Tita, anong mga challenge na pinagdaanan niyo po sa iglesia nung panahon po ni Ka-Erdy? Sa buhay ng ministeryo naman, marami kaming naging experience. Naranasan namin yung nasa Bontok kami. Ang tatay noon ay ingat yaman. Yung bahay doon, kubo lang, hindi matibay. Naranasan din namin, isang galunggong lang luto ni nanay. Ulam na naming 7 yon kasi 5 kaming magkakapatid. Pero dahil ang tatay ay ministro, lagi niya kaming pinagpapayuhan na basta malapit sa pamamahala, naaalala kami ng pamamahala. Sapat na yon para maging matatag kami, maging matibay, pati pananampalataya namin. Kahit mga bata pa kami, tumutupad kami sa pagsamba ng kabataan. Lahat kami, puro kami mga aawit. Tapos laging nagpapayo ang tatay na mahalin ang pamamahala. Nadistino ang tatay sa Baguio. Yun yung, nung panahon ng Ka-Erdy, yun yung parang napakasaya. Nakailang beses siyang nangasiwa sa Baguio. Isang taon lang ng tatay doon. Nakailang beses siyang nangasiwa ng Baguio. Tapos, sabi pa ng Ka-Erdy, papasukin daw niya yung pastoral. Sobrang hindi makakalimutan na masaya kasi biruin mo, ang Ka-Erdy, nahahawakan namin ang kamay, nayayakap namin, kinakausap niya kami, kinukumusta kami. Pero, Chin, hanggang ngayon, ang Ka-Eduardo, ganun din. Napakasarap din ng pakiramdam na kahit wala na ang tatay, binibigay pa rin ng pagkakataon ng ama na nakakalapit kami sa Ka-Eduardo. Naaalala pa rin niya kami. Sapat na yun na para ikatatatag namin. Sapat na yun na maging kaaliwan namin kahit magdaan sa matinding hirap, matinding pagsubok, di ba? Pero kung malapit ka sa pamamahala, sobrang sapat na kapag malapit ka sa pamamahala, Chin, damang-dama mo na napakalapit mo sa Ama. Di ba? Ikaw, ano ang naging karanasan mo sa pamamahala sa panahon ngayon? Ngayon po, kasi lagi kaming nasa abroad po. Halos every October, yung kaarawan ni Carvaldo po. Halos dun po siya nangangasiwa. 2 times, ano? May tungkulin kasi rin po ako, di ba? Mang-aawit po ako. So, nakakatupad rin ako sa pangangasiwa nila po. Like, ang lapit-lapit. Si Carvaldo po mismo yung lumalakad sa baba para makipag-shake hands sa mga kapatid po. And there's one time, naka-wheelchair si Mama.
Kaya nilapitan ni Carla to si Mama. Kasi naka-wheelchair si Mama. So, yun, saya kami ni Mama. Ba't naka-wheelchair si Mama mo noon? Di ba na-aksidente ng paa niya? Nangingiti si Cardodo po lagi. Parang naaalala niya po tayo. Ano ang naibibigay na kalakasan sa iyo? Kasi naman ngayon po, halos mga stress ng mga kabataan sa school po. Like sa grades, lalo sa Taiwan po. Siyempre, every time pagtutupad na po, pag naaawit na po yung mga awit, like parang nare-relax ka na. Like, wala lang. Parang gano'n. Nagiging wala yung mga pagsubok pag umaawit na. Opo. Yung mga kabataan ngayon, ano yung mga pagsubok na hinaharap nila? Lalo na sa social media. Masyadong sila sa pera. Masyado nilang parang iniimportante na maging mayaman ako or else like I'm just nothing, ganun. Kasi po tayo, di ba, may Diyos po tayo. Nandyan lang po siya. Tayo, like sa bahay nga po, hindi naman tayo mayaman. Pero like we're always happy. Although we go through many trials, adversities, and difficulties in life, we are always strong. Yes, and we never get depressed. Ang pinakamabuti talaga na pagkaabalahan ng mga kabataan ngayon ay ang mga aktibidad sa CFO. Diba? Dapat nandun tayo sa mga aktibidad dahil iyon ang ating sandata para tayo ay hindi pasukin ng maraming tukso. Yung mga katotohanan na itinuro ng Sugo noon, itinuro din ng kapatid na Eranio G. Manalo. Higit ngayon din na itinuturo ng ating tagapamahalang pangkalahatan ng kapatid na Eduardo V. Manalo na lubos na nagmamahal at nagmamalasakit sa atin. Dapat nating hawakan na mabuti. Ano man yung importanteng bagay na dapat nating harapin, unahin muna natin ang ating Panginoong Diyos. Kaya sana sa ating pamilya, lagi tayong magkakaisa sa ating pagtupad ng ating banal na tungkulin, maging matibay, matatag, manindigan, anuman ang pagsubok na ating haharapin. Kaya, pakamamahalin natin ang ating tagapamahalang pangkalahatan, lalo na at malapit na ang kanyang kaarawan. Babatiin natin ng Happy birthday po, kapatid na Eduardo V. Manalo. Mahal na mahal po namin kayo.